Napakalawak yun. Dong, ano? Rami mo namang biniling kalabaw. Para kanino yan? Wala. Ano nangyari dito? Ano, inabot na kami ng bahan dito. Ano tayo mga kalabas dito nung? Na-stuck po ang bunggo dito, grabe. Hindi siya masyadong viral sa akin. Pero full force talaga kami ng family namin paghatid ng materyales, di ba? Kasi hindi makakapasok yung hauler or yung chariot kasi nga bundok na. Kami yung nagbubuhat ng mga hollow blocks. Kami yung nag-aakot ng mga coco lumber. Tapos hanggang sa natapos yung bahay. Hanggang sa natapos siya. Talagang totally natapos. Ang ganda. Kinabukasan sana is ribbon cutting. Igaso namatay siya. Namatay. Sa sobrang tuwa yata. Kahiga. Kinabukasan wala na. Kaya grabe umiyak talaga ako noon kasi masakit yan. umaga na nga sana is mag-print ako ng mga yung certificate, bibili ako ng pagkain, magluluto ako. May pumunta sa amin umaga. Sabi na nagbalita doon sa amin namatay na. Nakatatak pa rin siya sa akin sa kilala kasi siya sa buong Malalag. Na napaka-deserve niyang tulungan, no? 87 years old, nagtitinda siya ng mga talbos-talbos, kangkong, kamuti, dyan sa tabi, no? Sa bangketa. At laging nagpapasalamat sa akin. Ano yun, napabahayan ko rin yun si Tatay Anton. Wow. Dahil sa sobrang kabaitan niya. Grabe. Hindi, bigyan ko yun ng nung umuwi ako doon, itong last time, binigyan ko siya ng pang-allowance niya sa school kasi nag-aaral siya. Pero ginagawa niya yung best niya para lang makapagtapos ng pag-aaral kasi nga wala siya mga magulang, namatay yung mama niya, tapos yung papa niya, di na matagpo. Mga kalingap, alam nyo na po yan, di ba? Napanood nyo naman sa vlog ni Dodong. So, yun talaga, nung una ko siya makita, yun, i-vlog ko agad siya. So, nalaman natin yung buong kwento. At mga ilang buwan, balikan natin ulit siya. No? At yun, i-refer na kay Dodong. At ito po ang channel na hindi nagbabago ngunit maraming bago. Dito lang yan sa ating Videos Team Official. At ngayong araw nga mga kalingap ay magkakasama kaming anim. Hindi pa rin hindi pa rin maayos ang panahon sa oras na ito dito sa Cam Norte, sa Daet. So hindi pa rin yan syempre alintana ang samang panahon sa hangarin naming makapagatid ng saya, tulong at pag-asa sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga viewers ngayon especially. So kasama natin si Kalingap Victor, John Rivera Official, Kalingap Toto, yan. Justin Aguirre Vlogs, ayan. Oo. At syempre, World of Malalag, andyan. Yun. And si Ninong, andun pa, umuutang pa doon. Ayun, nakita nyo naman po yung bunbunan, no? Si Ninong Alex Librada. And don't forget to subscribe their channels. Siyempre ang ama ng Kalingap si Kuya Bal Santos Matubang Kalingap from Ate Edna Vlog, Roel Malalag, Rachel Morales Vlog at aking mga kasamahan na nabanggit ko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. So umpisahan na natin ang makabuluhang araw na to mga Kalingap. Okay mga Kalingap, nandito kami sa New One at syempre na itong ako na kasama si Ninong. Ayan. Talaga doon. So marami kayong pupuntahan ngayon mga Kalingap. Ayan, hulaan niyo po kung para kanino ito lahat. Itong pinabili ni Roel of Malalag. So syempre abang-abang daw sa kanyang upload. And tatanungin natin sila bawat isa and about sa gagawin kong special content which is secret muna. So samahan niyo po kami mga Kalingap for today's vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and don't skip ads po. Malaking tulong yan sa ating channel. So God bless po mga Kalingap. Let's go.
Di po namin nakalain makakarating kami dito. Ito may music boy. Kaya, kanyo, may mga tao. Ano nangyari dito? Ano, inabot na po. Inabot na kami ng baha dito. Ano tayo mga kalabas dito nung? Stuck po ang bunggo dito. Grabe. Help! So yun po mga kalingap. At ito nga ba nagbabiyahe kami. Gusto kong tanungin din ang opinion ng aking mga kasamahan ngayon. So 6 po kami. No, and si Kuya Mario, sayang kasi di natin kasama. Nag-scout po siya. So ngayon po, unahin ko munang tanungin ang nasa kanan at kaliwa ko. No, kasi Kuya Victor, Kalingap Victor and Ninong Alex. So tatanungin ko sila mga kalingap, ano nga ba o sino nga ba yung pinakatumatak na beneficiary nila o beneficiary ng kanilang mga kasamahan na hindi nila makalimut-limutan. So dito mga kalingap ay malalaman din natin kung ano yung kung ano yung talagang nila, will nila as a charity vlogger, and syempre yung perspective nila doon natin malalaman. So start na natin to mga kalingap, huwag na natin patagalin, and don't forget to like, share, comment and subscribe dito lang sa Videos Game Official, kung saan hindi nagbabago pero palaging may bago. Let's go! Yung tatanungin mga kalingap, walang iba kung hindi ang Manila Boy. Ayan, Kalingap Victor, pasok! Ay, ano yun? So yun mga kalingap, tatanungin natin, no? Kuya Victor, bilang charity vlogger, alam ko meron ka ring beneficiary. So sa tingin mo, alin dun yung pinaka tumatak sa'yo na hindi mo malimot-limutan bilang charity vlogger? Yun ang hindi ko makalimutan talaga na beneficiary ko doon sa sa Donsol, no? Donsol. Donsol, sa Sorsogon. Si Tatay Antonio. Yan talagang pag pupunta ako doon sa bahay niya at nagdadala ako ng mga grocery, talagang umiiyak yan. Oo, at laging nagpapasalamat sa akin. Ano yun, napabahayan ko rin yun si Tatay Antonio. Wow. Dahil sa sobrang kabaitan niya. Oh, grabe. Umiiyak yun pag pumupunta ako, pag nakita niya ako sa bakuran pa lang. Umiiyak na yun si Tatay Antonio. Ilang taon na si Tatay Antonio? Ano yun, mga 79 yata. Inabandon na rin siya ng mga anak niya. Nakatira yun sa parang bahay ng Kalapati. Kalapati? Buti nagkasya doon. Ilang bisis kaya ka nauntog doon. Oo, ayun, ang tangkad mo pa naman. Kaya ayun, may nag-sponsor din na tulungan si Tatay. Anin pa yan. Yun ang hindi ko talaga makalimutan. At hanggang ngayon, syempre, niisip mo din na someday mabalikan mo ulit. Oo, yun. Sana makapunta tayo ng Sorsogon. Oo. Papasyalan natin yun si Tatay Antonio. Deserve din niya na matulungan siya. Yes. So, sana pag nakapunta tayo doon sa Sorsogon, papasyalan natin yun. Tama. No? Team Roboys makapasyal din doon. Kila Tatay Antonio. Bale, sino pong kasama ni Tatay doon? Mag-isa lang siya. Oo. Ano po yung trabaho niya? Wala po pala po siya Wala. Ano lang, nagkagawa ng walis. Walis. Oo. So alam naman natin kung gaano hirap gumawa nun at yung kita Pakaliit sakto lang siguro Oo. pambili ng itlog. Yun, pabili niya ng noodles. Sa 1 kilong, hindi nga abot ng 1 kilong bigas kasi nga sa isang araw makabinta lang siya ng 2. Isa, magkano lang yung 30 yung isang walis. Grabe Kaya nagpasalamat siya na dumating ako sa buhay niya. Sinabi ko naman pag nagiging part ka na ng Kalingap, hindi ka po mobile, kaso lang kasi masyadong malayo na doon, hindi ko na napuntahan, siguro mga 3 months na. 3 months na. 3 months, 4 months. So, hindi ko na napuntahan si Tatay Antonio. So ayun, maraming salamat Kalingap Victor. Yun. At don't forget to subscribe din sa kanyang channel. And ang next po ay walang iba, natatanungin natin. Ito, napakaraming experience nito sa pag-charity. Isa rin to sa maraming experience at maging sa sa teleserye na mapanood ko sa TV to eh. Oo.
Ito yata yun. Oo, yung mananabas. Ay, grabe. Yun. Yan. So, walang iba kundi si Ninong Alex Librada Vlogs. Ninong, gising Nong. Hmm? Sabi ka ni Kuya Germs, walang tulugan. Anong nangyari? Nong, may itatanong lang ako. Napakabilis lang nito at kailangan masagot ito agad. Ano As a yun? charity vlogger, bilang charity vlogger, ano o sino yung pinaka-beneficiary mo na hindi mo makalimut-limutan mapahanggang ngayon? Yung tumatak sa iyo nung At tumatak sa akin. Opo. Kung mapapanood nyo sa channel ko, ang kauna-unahang charity ko, na hindi pa ako monetize, nag-start pa lang ako. Yun ang isang taong natulungan ko na napaka-deserve niyang tulungan, no? 87 years old, nagtitinda siya ng mga talbos-talbos, kangkong, kamuti, dyan sa tabi, no? Sa bangketa. So nung binili ko lahat yung paninda niya, doon ako nung nakita ko yung reaction niya, doon ako na-challenge na mag-focus sa charity. Kumbaga siya yung dahilan kung bakit nagpursige akong magiging isang charity vlogger. Na parang sinabi mo sa sarili mo na baka ito yung yung lugar para sa akin. Oo. No, Doon ko naramdaman kasi na sabi ko, parang ito yung hinahanap ko. Na, kaysa naman magpapasaya ako, magpapatawa ako, ay may sasaya nga. Pero sabi ko, mas iba to, ibang tulong ang mangyayari sa akin. Pwede mo naman i-combine yun, yung pagpapasaya at pagtulong. Kasi iba yung saya ng pagiging charity kaysa saya na pagka-entertain ka ng mga tao na basta pasasayahin mo. Ngayon, nung bakit hindi ko siya makakalimutan, no? Mukhang kawawang-kawawa talaga. Nung time na may mag-sponsor na sa kanya, kasi wala pa naman kita yung channel ko. Nung pangalawang balik ko, lumantad yung mga anak, no? Meron palang anak na teacher, meron palang anak na may mga trabaho. So parang nagising yata yung mga anak na kaya hindi na nila pinapatuloy sa akin yung pagtulong. Sabi niya, kuya, hindi na namin sa iyo yung tulong na iaalok mo sa tatay namin. Parang dahil dun sa vlog ko, parang namulat sila, parang nagising sila na may tatay pala silang kailangan ng tulong. Yun. Hindi naman natin din masisisi yung mga anak kasi may mga iba't ibang dahilan yan eh. Oo. At saka kasi mukhang kawawa talaga si tatay. Mayroon pala siyang mga anak na may mga magandang trabaho. Pero maganda yung ginawa niyo po kasi para sa akin, kumaga sabi mo nga namulat, no? Kundi dahil sa iyo, ikaw yung naging tulay para kumbaga mabigyan nila ng pansin yung kanilang tatay na may masikit ng kailangan ng tulong nila. Diba? Oo, yun talaga ang kasi dalawang vlog napanood nung anak yung una tapos pangalawa. Parang siguro rin siguro sila na yung natamaan. Na-guilty. Sabihin na natin natamaan o na-guilty. So parang kinuha nila yung tatay nila. Sabi niya, kami na kuya kasi kaya naman namin tulungan niya. Sabi ko, salamat kasi lagi kong nadadaanan si tatay dyan tuwing umaga dyan sa bangketa. Kawawa naman talaga. Kaya nga kuya, hindi namin matanggap yung napanood namin na kami mayroon tapos yung tatay namin napanood namin tinutulungan ng ibang tao. Yun ang pinakano ko. Pero yung tulong ko na yun, wala pang yung channel ko noon, wala pang kinikita, wala pang hindi pa monetize. Ito pa nung ganap na charity vlogger, no, kumbaga. So dahil doon ako na-challenge na ito talaga pasukin ko, pagiging charity. So doon nagtuloy-tuloy hanggang sa ito na. Marami na tayong natulungan. At yan, alaman nyo kung paano, saan nagsimula ang isang Alex Librada na minamahal natin ngayon. At syempre ni Kalingap Victor, no? Hello mga Kalingap. Ayun, ang next nating tatanungin mga Kalingap habang nagbibiyahe tayo. Si Kuya Toto, maya-maya na ito. Walang iba, no? Ang pinaka dito, bata at maging isip bata. Yeah, si Justin Aguirre Vlogs. Justin, humarap ka! Yun. Yeah. So, ito tatanungin kita. Ngayon kasi
na ano naman natin yun, no? Nalalaman naman natin yun, di ba? Obvious naman kasi kakumpisa pa lang Justin, hindi pa siya, kumaga, konti pa lang, nag-aaral siya. Konti pa lang yung kumaga beneficiary niya. Ilan pala yung beneficiary mo? 3, 4, ganyan. 3, 4. Tatanungin kita, ano dun yung sa 4 na yun, alin dun yung, o sino dun yung hindi mo talaga, kumaga tumatak sa isip mo? Sa akin yung Natutulungan mo. yung kinakapatid ko, taga Sausugot. Si Naning, shoutout sa'yo Naning, kung naalala mo, alam mo. Dati yung yaman ni Nani. Dati Naning Kidro Iba yata yun. Iba yan. Si Naning, anak siya ng kinakapatid ko, tapos namatay yung ninang ko, ano. Tapos ang napaparal sa kanya, walang nagpaparal pala sa kanya. Oh. So lagi siyang nasa palengke dito sa Magallanes. So, nung pumunta ako doon, yun, ano pala ako noon, 2 months pa lang ako na naging vlogger. Nung punta ko ng Sorsogon, umuwi ako. Nung nasa ano kayo, pumunta kayo ng Davao. Tapos, yun, nilag ko siya. Kaso, hindi ko na-upload kasi na-delete ko yung video, pambihira. Kasi yung cellphone ko ba ganun yung sira. Bulok-bulok, lagi napupuno. So, hindi ko siya ano. Pero yan, shoutout Naning. Nung start nung time na yun na naging ano ako, Ilang taon na si Naning? 12 years old pare, pero nakikipag kalakalan na sa paligid. Para lang mabuhay pare. Tapos yung bahay nila talagang kapa-kapa. Tapos yun, every month kapag may kailangan siya nag-chat yun sa akin. Tapos siyempre, dito pa naman ako para ano kasi kababata ko. Ang ginagawa ko, siyempre pinapadalahan ko. Alam yan ang mga tita ko. Ha? Gusto niya sa pala ngayon? Nindo si Anyos ngayon, nag-birthday lang itong nakaraan. Yung kumabata mo lang. Kababata ko nga! Ano ba ka? Kwento ko to! Kwento, mamaya ka na kwento. Tapos, ang nakakawa sa part niya, yung may kapansanan kasi siya. Pero nagnaandun siya sa palengke. Oo, sa paligid. Anong Hindi siya, kapansanan? hindi siya makarinig. Oo. Hindi siya ganun makarinig. Kung paano mo siya Nagsasign nakausap? language lang siya. Oo. Nagsasign. Tapos, ayun. Binibigyan ko yun ng ano, nung nung umuwi ako doon, itong last time, binigyan ko siya ng ano, ng pang-allowance niya sa school kasi nag-aaral siya. Pero ginagawa niya yung best niya para lang makapagtapos ng pag-aaral kasi nga wala siyang magulang, namatay yung mama niya, tapos yung papa niya, di na matagpuan. Talagang yung lola niya lang ang naandyan para sa kanya pero wala din trabaho kasi nga matanda na. So yun, kapag yung nag-chat yung sa akin na baka meron ka diyang ano, wala naman sa akin problema, magsasend ako sa iyo agad kasi alam ko yung ganung feeling yung nakikipag parang nakikipagpatintero ka sa buhay, yung walang-wala ka talaga, no? Tapos yung bahay pa nila malayo, bundok din. oo, tapos everyday siya naglalakad, tapos pag may team siya Sabado Linggo doon siya sa palengke nakikipagkalakalan siya. Pero sa edad niya yun, pero ano siya? Hindi siya nakapag-aral. Nag-aaral siya pare. Aral. Kaso elementary pa lang siya kasi nga dahil doon sa kapansanan niya. Parang hindi din siya makasabay. Pero sabi niya sa akin, pag nakapagtapos ako, sabi niya, tutulungan din kita. Sabi, para sa sarili mo na lang, isipin mo yung sarili mo kaysa sa akin. Kasi ako, handa akong tumulong dito. Isang sabi mo lang sa akin, pag meron ako, walang problema sa akin. Yun, bro. Shoutout Naning, yan. Garal lang mabuti ha. Oo. Diba? Kuya-kuya ang tawag sa'yo. Kuya So, kaya, ayun, pag-uwi ko lang sa mga kalingap, i-vlog ko yun para makita. balikan mo. No? Na-delete ko kasi yung cellphone ko ng bulak-bulak bagay. Oo, yung nahuhulog sa sa Nag-delete ako kasi napupuno kagad. Na-delete ko yung main files. So, ayun, at na-interview natin si Justin kung ano nga ba o kung sino nga ba yung pinakatumatak na beneficiary. At abangan nyo rin po sa kanilang mga channel, no? Na sabi nga ni Kuya Victor, from Sorsogon, Donsol, and si Justin din, Sorsogon. Si Ninong, saan yung Ninong sa'yo, no? Sa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi pa, ang layo naman nun. Layo pa. So, ayun, at mamaya naman natin kakausapin si Kuya Toto. Kasi Kuya Toto nagda-drive. Kahit wala po yung sasabing maayos, bigyan po natin ng chance si Kuya Toto. Kasamahan din po natin yan. Si ano yan, George Kawasaki from Brom. Tara po mga kalingap. As continuation po sa ating topic for today's vlog, no? At syempre susunod nating tatanungin is si Ruel of Malalag. Kung, bro, pahawak na para magandang linom. Kakat
So ito, tanong ko bro, as a charity vlogger, ano yung o sino yung hindi mo makakalimutang beneficiary mo sa lahat? Ay, hindi makakalimutan. Oh. Sobrang dami ko yata mga naging beneficiaries. Yung pinaka- Lahat yun ay talagang tumatak sa akin. Pero yung pinaka, di ba? Pinaka siguro Siguro pinakautang taxi doon si Bidis King. beneficiary ka ba yun? Yung galing sa Taong Grasa. Hindi. Ay, hindi po. Seryoso usapan. Seryoso pala ito. Para sa akin siguro yung beneficiary ko doon sa Malalag. Actually, siya sana yung maging second beneficiary ko ng pabahay. Akalain nyo yung layo ng yung lugar niya mismo ay talagang bundok. Literal na bundok talaga. Ikot mo. No? Ikot mo sa baba. Alam na yan ng mga viewers natin. Tapos nung time na Anong yun, pangalan? si Tatay Ali. Tatay Ali. Kung nakikilala mo yun ng mga viewers natin. Ha? Talagang napaka memorable sa akin yun. Kasi yung feeling na kahit hindi siya masyadong viral sa akin. Pero full force talaga kami ng family namin paghatid ng materyales, di ba? Kasi hindi makakapasok yung hauler or yung chariot kasi nga bundok na. Kami yung nagbubuhat ng mga hollow blocks. Kami yung nag-aakot ng mga coco lumber. Tapos hanggang sa natapos yung bahay. Hanggang sa natapos siya. Talagang totally natapos. Ang ganda. Kinabukasan sana is ribbon cutting. Igaso namatay siya. Namatay. Sa sobrang tuwa yata. Ready na sana yung bahay na yun para perhan niya. Pero doon siya natulog sa kanyang dating bahay na kahiga. Kinabukasan wala na. Kaya grabe yung umiyak talaga ako noon kasi Oo, masakit yun. umaga na nga sana is mag-print ako ng mga yung certificate, bibili ako ng pagkain, magluluto ako. May pumunta sa amin umaga. Sabi na nagbalita doon sa amin na matay na. Kaya grabe yung hanggang sa paghatid sa libingan talagang sinusubaybayan siya ng mga viewers. Doon nagsimula yung yung channel ko, medyo nakilala. 13,000 views, yung pinakamataas na views sa akin. Tignan mo, masaya tayo. No? Viral na yun sa akin, 13,000 kasi yung subscribers ko pa lang is 5,000. Di ba pag sabing lumampas doon subscribers, viral na yan. Kaya grabe, no? Hanggang ngayon talagang nakatatak pa rin siya sa akin sa Kilala kasi siya sa buong Malalag, no? Napicturean siya ng photographer doon. Tapos noon pinuntahan namin yung lugar at grabe yung inakyat namin. Siguro bro kung pumunta ka doon, pagbaba mo mababawasan ka siguro ng mga Next time, punta tayo doon next time. 5 kilos yata bro. Kilos, okay na yun. Okay na yun? Oo. Pero kakano kasi bali marami ka na din beses na beneficiary na namatay no. Ito nga yung last si Nanay Lilia. Kaya pala kapag may ganyan no. Although lahat naman tayo malulungkot no. Kumbaga yung pagkalungkot ni Dodong kumbaga kumbaga yung alam mo yung parang pamilya mo na Kamahal na lang sa'yo. ganun nga. Sobra. Kasi syempre 'di ba pag tutulong tayo, yung taos puso, 'di ba? Mukhang mukhang ini-expect natin na part na 'di ba? Part na siya ng pamilya natin. Kaya kung mawawala man, 'di ba? Napakasakit sa atin. Pero syempre, Gulat yun. yun ay buhay ng tao. Surprise mo na para doon ribbon cutting na para sa kanyang bagong bahay. And then malalaman mo kung kailan prepare na sumakabilang buhay na. Sobra grabe yun. Talagang doon ako nalungkot na talagang feeling ko yung ganito pala yung first time kasi nangyari na may namatay sa beneficiary ko. May mukhang may ako sa sarili ko ng pinagsisihan ko, ganyan. Kung hindi siguro na nakilala to, hindi siguro to mamamatay ng ganito. Pero iniisip ko na lang yung positive side na kahit sa, 'di ba, konting panahon nakilala namin siya, ng pasaya namin, no? Kasi sa ayuda pa lang, 'di ba? Grabing pasasalamatan niya. Nabilhan ng mga bagong radyo. Yun kasi yung hiling niya, yung radyo. Kaya ayun, hanggang sa naka-experience tayo ng another beneficiary na namatay ulit. Mukhang mas nagiging strong tayo, 'di ba? Kaya napapansin niyo sa atin, mga uploads natin is more on mga seniors. Kasi pinapa-feel natin sa kanila, 'di ba? Yung kahit sa mga huling nila, 'di ba? Mga ilang taon na lang, 'di ba? Merong
mafe-feel nila yung pagmamahal natin bilang hindi kapamilya, bilang ibang tao, pero feel natin na hindi sila ibang tao sa atin. Kaya sa atin kahit maliit or tumaas man yung views, pero mas pipiliin mo talaga mga seniors yung tutulungan, 'di ba? Kagaya ni Kuya Bal, grabe. Talagang ano, 'di ba? Kasi mukhang sa feeling natin, 'di ba, yung mga lola, ibang lola, mukhang out na sila sa priority ng mga anak, 'di ba? Kasi may mga pamilya na. Kaya sa kanila mukhang kung may sobrang pera para sa mga lola or sa mga ano nila. Kaya mostly sa mga seniors ngayon, walang nag-aalaga, 'di ba? Sariling sikap pa rin. Kaya tayo yung naghahanap ng mga ganyang beneficiary para matutulungan. Kaya hindi na ako magtataka, no, kung bakit ganito ka porsigido. Simula na nangyari yun sa'yo na namatayan ka ng beneficiary na tinutulungan mo. Kaya di ka na kami magtataka kung bakit ka ganito ka porsigido na ipagpatuloy pa yung pagtulong, paglingap. No? Kasi yun nga, yun ang pinaka-focus din ni Kuya Bal, syempre lahat, diba? Ang mga senior, kung walang bahay, bigyan ng bahay, kung gutom, bigyan ng pagkain. Kung mag-isa, bigyan ng kalinga. No? At ito pang hindi alam ng mga tao, no? Although yung iba alam, no, pero ang salitang kalingap ay nagmula ito kay Roel of Malalag. Kung bakit natawag ng Team Kalingap. kasi dati kasi 'di ba, field reporter ako. Oo. Field reporter. Tapos mukhang tag dito, ma-conscious ako na tatawagin guys, 'di ba? Kasi medyo ano siya. Hindi siya pamasa. Kasi ang sabi ni Kuya Bal, vlog lang kayo dyan na ano sabihin nyo. Kaya syempre, wala akong ibang, kasi syempre hindi pa tayo sanay. Kaya, naisip ko, lingap sa mahirap yung programa. So, mga kalingap na lang, kalingap. Kasi yung una, yung tinatawag ko sa kanila, iba kay Kuya Bal, kababayan, di ba? Mga kababayan, di ba? Dati, kababayan yung tawag niya sa mga viewers. Kaya nung naisip ko, why not kalingap, di ba? Mga kalingap, kasi lingap sa mahirap. No? Kaya doon nagsimula siya, hanggang sa yung second channel ni Kuya Bal naging, 'di ba? Kalingap. Yung second channel niya may Kalingap yung dati. Hanggang sa si Insan Rab na yung ngayon. Yun yung channel ni Kuya Bal dati na second channel. Kaya hanggang sa naging tuloy-tuloy na siya, 'di ba? Hanggang sa yung tawag natin sa mga viewers is mga Kalingap na. Hanggang sa lumawak Na. Mas nakikilala na. Kaya siguro doon nagsimula na tinawag ko yung mga viewers ni Kuya Bal na Kalingap din. Kasi kay Kuya Bal dati, mga kababayan natin, ang kababayan, kaibigan. Kasi sa radyo kasi yan, 'di ba? Minsan sa radyo masugid ng taga-pakinig. Kaya hanggang sa ngayon, 'di ba, mas nagiging kilala na ang word na Kalingap. Kasi may founder talaga na nagiging license, tapos nagiging genuine yung pangalan. Oo. Kasi naging matatag simula sa bababa papunta sa taas. Hanggang sa nag-ugat. Kaya hanggang ngayon, ang Kalingap ay matibay. Matibay at lalo pang titibay Yeah. na pundasyon. Basta sama-sama. Okay, maraming salamat. At yung isa, yana natin doon. Next time ko na kausapin. Ay, pakigising natin. Maraming salamat mga Kalingap sa inyong panonood. And mamaya ako sa si Kuya John Rivera Official. Akala ng tao dyan, sila yung... ako doon sa sinabi ni Roel of Malalag. Pero ganun pa man, yan yung kaakibat at nang ginagawa nating pag-charity. Ganyan yan, at least kahit anong paraan na pwede natin maitulong sa ating mga kababayan, no? Basta bukal sa puso ay mahalaga po yun sa ating mga kababayan. So maraming salamat mga Kalingap. Abangan nyo pa po ang interview ko kay Kalingap Toto. Sa promise mga Kalingap, ito ang huli nating i-interviewin, no? Walang iba kundi ang napakasipag na Kuya Toto natin, si Kuya John Rivera Official. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang channel, please subscribe nyo na, at I'm sure mapapasubscribe kayo after nyo malaman ang tunay na ugali ni Kuya Toto. So dito Kuya Toto, Kuya John Rivera Official, ay dito natin mapapakita sa vlog na to. Kasi commonly sa lahat ng mga vlog ay napakasaya mo. Kung ikaw yung talagang kinakatuwaan din ng mga viewers. Pero dito sa interview ko sa'yo, makikita nila at I'm sure is mabibilib sila sa kwento mo. So maliban doon, may itatanong muna ako sa mga beneficiary mo.
alin doon yung talagang hindi mo makalimut-limutan o tumatak na sa'yo? Unang-una, shout out sa inyo, no? Sa mga solid followers natin dyan, solid viewers natin dyan. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang pinakamatatak sa mga na-vlog ko, pinakatumatak talaga ay para sa akin si Nanay Lilian. Nanay Lilia. Nang bago natin ibigay kay Dudong. So, ayan, isa rin yung sa ating ano, no? Marami si Nanay Lilia na kumbaga, hindi natin malimut-limutan mga kalingap. Alam nyo na po yan, di ba? Napanood nyo naman sa vlog ni Dudong. So, yun talaga, nung una ko siya makita, yun, i-vlog ko agad siya. So, nalaman natin yung buong kwento. At mga ilang buwan, balikan natin ulit siya. No? At yun, i-refer na kay Dudong. Yan. So ayun, at alam niyo na rin po siguro yung nangyari about kay Nanay Lilia, no? And matanong ko din, Kuya Toto, paano nga ba o sino nga ba ang isang John Rivera official? Well, ang isang John Rivera official, no? Napakasimple na naman. Ano na naman? Ang babaw lang kaligayahan. Ito lang. Humble lang tayo, be humble. Always, ano lang tayo, magpakumbaba sa ating kapwa. Sa ating mga kapaligid. Yan lang tayo. Kung ano may marating natin, stand lang tayo. At huling tanong, kumusta naman po ang channel mo? Kumusta naman ba ang kita mo bilang isang party vlogger? Alam mo natin sa channel natin, ano? So, although hindi naman sapat talaga, pero silang dito na tayo para di ba? Patuloy lang tayo, di ba? Kumbaga sa ano, padayon lang. So, para saan doon tayo pupunta, no? Tulad din ng mga pinapanood nating mga channel, papunta din naman tayo doon, diba? So, wag na tayo mamadali. Kumbaga sa salitang Tay, tsayenyin lang tayo. Tsayenyin. Ganun po. Dahan-dahan lang tayo. Tsayenyin. So, ganun po mga kalingap, no? And ayun, pahabol kong tanong, no? Kasi napaka-busy po nito kay Toto. Mamaya yan, may gagawin po yan. Kaya tatanungin natin siya na minsan pa po umabot sa punto ng ano mo bilang charity vlogger o vlogger na mawalan ng pag-asa. Well, di ako nawalan ng pag-asa, no? Sa kasi although ako nag-isa sa buhay, no? Wala namang talagang binubuhay. So kahit saan ako dalhin, kahit saan ako pupunta, although nahihirapan din ako kasi siyempre unang-una financial, di ba? Sabi ko pupunta, unang-una dalhin natin ang financial. Ganun talaga. Kaya medyo hirap din kahit nag-isa ka. At least kahit nag-isa ka, di ba? Nag-isa ka lumalaban at wala kang ilang pamilya, kahit wala kang kinikita sa channel mo, wala kang inaalala, sarili mo lang. Napakabait ito mga kalingap, no? Ni Kuya John Rivera official at maging si Kalingap Victor kasi alam niyo naman, di ba? Yung nangyari sa akin, and then nandun ako sa tinitirhan nila ngayon na magkakasama kami. Alam nila na kapag wala talaga ako, so yun, nagkukusa sila, nagbibili sila, tinutulungan nila po kami mag-asawa. Kaya deserve din po Kuya John Rivera official na matulungan. So maraming salamat po mga kalingap at sana supportahan niyo po Kuya John Rivera official at lalo ang kanyang channel. Subscribe niyo po mga kalingap. Tulong-tulong po tayo mga kalingap. God bless po.